Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nga nila sa 10 tama at isang pagkakamaling nagawa mo, maaalala ng lahat ang isang pagkakamali na yon. Hindi kailanman nakakalimot ang tao sa nagawa mong mali at may mga taong ipapaalala ito sa iyo ng paulit-ulit. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang ipaalala sa iyo ang nagawa mong pagkakamali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Liz, 31 years old at nais ko lang sanang ibahagi. Ang nangyari sa buhay ko, 1 taon na ang nakalipas. Isa ako sa mga tinatawag na black sheep sa pamilya. Walang ibang nakita ang pamilya ko sa akin kundi ang mga pagkakamali ko. Mula pagkabata ay napansin na nila ang pagiging pilya at palaaway ko. Hindi ako kinukonsinte ng mga magulang ko, kaya lang sa pagdidisiplina nila noon sa akin ay mas lalo akong nagpumiglas. Nagrebelde ako lalo na nang umabot ako sa high school. Lagi akong napapag-guidance noon dahil sa hindi ko pagpasok sa klase at mga bagsak kong grado. Nanawa na noon ang magulang ko na magpabalik-balik sa school para lamang makarinig ng mali tungkol sa akin. Pinakiusapan na lamang nila ang kapitbahay namin na kung pwedeng siya na lamang ang umasikaso sa mga mali ko. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, pero siguro ay baka paraan ko yon para ipakitang pagod na ako sa pangmamaliit sa akin ng mga magulang ko at ibang tao sa paligid ko. Hindi nga rin nakatulong na meron akong 2 nakababatang kapatid na matatalino at halos perfect sa paningin ng mga magulang namin. Sa kanila ibinuhos ng mga magulang ko ang atensyon at pagmamahal na kailangan ko. Ni minsan ay hindi nila nakitaan ng mali ang mga kapatid ko na kinakasama ng loob ko. Lumaki akong malaki ang naging inggit sa mga kapatid ko dahil hindi ko naramdaman ang pagmamahal at respeto ng mga magulang ko sa akin. Alam ko noon na may mga pagkakamali ako. Pero hindi nakatulong ang lagi nilang pagbabalik sa mga kasalanan ko. Ultimo yung mga nagawa ko noong paslit pa lamang ako. Walang araw na hindi nila pinaparamdam sa akin na walang kwentang tao at anak ako. Hindi ko naman sila masisisi dahil mas pinili ko na lang na sundin ang tingin nila sa akin noon. Aba, senyorita, mabuti naman at nagising ka na. Pasensya na po, Nay, kung tinanghali ako ng gising. Napuyat lang kagabi. May bago pa ba? Wala namang gabing hindi ka nagpuyat. May ginawa lang po kagabi. Pati kami naiistorbo mo sa gabi. Panay ang pa-music mo na akala mo, hindi ka nakakabulahaw ng mga kasama mo sa bahay. Mahina lang naman po yun. May kailangan lang akong aralin na kanta na… Di aralin mo sa umaga, wag sa gabi. Sa gabi lang po kasi ako nakakapag-isip ng maayos eh. Nakakapag-isip ka pa ba ng maayos? Parang hindi naman. Babalik na lang po ako sa kwarto. Diyan ka talaga magaling. Tuwing pinagsasabihan kita, lagi ka nag-walk out. Kagigising ko lang po kasi tapos… Wala akong pakialam kung kagigising mo lang. Kailangan maintindihan mo ang pagkakamali mo. Alam ko naman po lahat ng mali ko. Di ba nga lagi niyong pinapaalala sa akin na bawat ginagawa ko, bawat galaw… Mana po ako sa inyo pagdating sa talas ng memorya. Di ako nakakalimot. Hoy,
May pinaparating ka bang hindi maganda? Wala po. Mabuti naman, kasi wala kang karapatan. Ikaw na nga lang itong nakikitira dito sa bahay, ganyan ka pa kung umasta. Hayaan nyo kapag nagkaroon ako ng trabaho, aalis na ako sa bahay nyo. Aba, ay dali-dalian mo, kasi napapagod na ako manermon sa'yo. Pagod na akong laging pinapaalala sa'yo mga mali mo. Eh di wag nyo ipaalala sa akin ang mga mali ko. Di naman na kailangan kasi nakatatak na yan sa utak ko. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, ha? Nanay mo pa rin ako, nakatira ka pa rin sa pamamahay ko. Ayoko naman sanang sumagot ng ganito eh. Kung di nyo lang ako binubungangaan ng binubungangaan. Kailangan kitang bungangaan dahil kung hindi, baka maging palamunin ka na namin ng tatay mo habang buhay. Hindi yan mangyayari, huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari? Eh yun na nga ang nangyayari ngayon na. Ilang taon na. Makakabawi rin ako, Nay. Pahingi na lang sana ng pasensya. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Gumawa ka ng paraan para naman may mayambag ka sa bahay na to. O mas mabuti pang lumayas ka na lang para mabawasan ang pinalalamon dito. Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko nang bumalik ulit sa kwarto ko? O di bumalik ka na lang sa kwarto mo. Tama yan. Huwag ka magpakita sa akin kasi naaalibadbaran ako sa'yo. Ang pangit ng aura mo. Nasisira ang araw ko. Salamat po sa paalala, Nay. Walang anuman. Huwag ka ring mag-alala. Marami pa akong paalala sa'yo sa susunod. Umalis ako noon sa trabaho ko dahil hindi na ako masaya, Papa Dudut. Hindi naman ako nagtatagal talaga sa mga trabaho ko dahil hindi ko makita ang sarili ko noon na masaya sa ginagawa ko. Ito ang nakadagdag na dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ng mga magulang ko sa akin, lalo na si nanay. Ang pinakamatagal ko na sigurong naging trabaho ay ang pagiging kahera sa isang 24 hours na convenience store. Nagtagal ako ng 1 taon doon bago ako nagpasyang umalis. May nakarelasyon kasi ako roon at noong hindi nag-work ang relasyon namin ay umalis na ako sa trabaho. Alam ko naman ang naging issue ko na yon, pero malalim kasi ang dahilan ko kung bakit hindi ako nagtatagal sa mga trabaho ko. Papa Dudut, hindi nga pala ako nakapagtapos ng pag-aaral. 1 SEM lang ang napasukan ko sa college bago ako kinausap ng mga magulang ko para huminto. Walang kagatul-gatul na sinabi sa akin ng mga magulang ko na huminto na ako sa pag-aaral dahil nga kinakapos sila ng budget. Gusto kasi nila na ang 2 kapatid ko ang mapag-aral nila dahil mas nakikitaan nila ng potensyal na makapagtapos ang mga kapatid ko kesa sa akin. Nasaktan ako dahil gusto ko rin namang ipakita sa kanila na tulad ng mga kapatid ko ay kaya ko rin ang mga ginagawa nila. Pero hindi nila ako pinayagang mapatunayan yon. Naisip ko kasi noon na chance ko nang magbagong buhay sa kolehiyo. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko pagtungtong ko ng college, pero hinarang pa yon ng mga magulang ko. Tuluyan na talaga silang nawalan ng tiwala sa akin na magiging tuwid pa ang buhay ko. Kaya naman sumunod na lamang ulit ako sa mga naisip nila tungkol sa akin. Mas lalo kong pinabayaan ang buhay ko. Pero mas lalo rin silang nagalit sa akin, Papa Dudut. Liz! Tay, ano po yun? Maupo ka nga. May sasabihin po ba kayo? Ano na naman tong sinumbong ng nanay mo na natanggal ka na naman daw sa trabaho? Si nanay naman kung makapagsumbong, mali pa. Mali. Ibig sabihin may trabaho ka pa rin. Wala na po ako sa trabaho, last week pa. Pero hindi naman po ako natanggal. Ako yung umalis dahil di maganda ang trato sa amin ng boss namin. Eh di tama nga nanay mo. Wala ka na namang trabaho. Maghahanap na lang po ako sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan? Bakit di pa ngayon? Bakit kailangan pang paabuti ng 1 buwan? Hindi ko po kasi maharap ngayon, medyo busy po ako. Busy naman saan? Nakakahiya naman sa'yo eh. Madalas ka lang namang tulog at gumagala. Hindi ko pa kasi feel maghanap ng trabaho ngayon eh.
Nadismaya kasi ako dun sa huling trabaho ko. Gusto ko lang muna sana magpahinga, Tay. Ipapaalala ko lang sa'yo, di nagpapahinga ang mga bayarin dito sa bahay. Babawi na lang po ako sa susunod. Kung bakit kasi di ka marunong magtiis. Alam mo ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Hindi ko naman po kasalanan kung mahirap mamuhay dito sa Pinas eh. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo kung bakit mahirap dito sa Pinas. Pero matuto ka naman sanang mag-adjust. Hindi mag-a-adjust sa'yo ang bansa natin. Kailangan mong sumabay. Sasabay na lang po ako next month. Wag muna sana ngayon. Naisip mo bang kailangan din nating magbayad ng bahay, kuryente at tubig? Alam ko naman po. Next month na nga lang. At ano? Iaasa mo ulit sa amin ng nanay mo ang mga bayarin dito sa bahay. Ikaw pa naman ang panganay. Dapat tumulad ka sa ibang mga panganay na may pakinabang. Eh sa wala nga po akong magawa eh. May magagawa ka. Tamad ka lang. May naitabi akong konti. Ambag ko na lang yun sa tubig. Sa kuryente ka magambag. Wala pang 200 yung babayaran sa tubig eh. Mahiya ka naman. Wala pong matitira sa akin kung ako magbabayad ng kuryente ngayon. At kami, di mo ba naisip kung may matitira pa sa amin? Paano ang pagkain natin sa susunod? Paano ang baon ng mga kapatid mo? Eh di maghanap na rin sila ng trabaho. Nasa tamang edad naman na sila para magtrabaho eh. Marami namang job offers dyan na tatanggap sa kanila dahil sabi nyo nga, matalino sila, di ba? Gusto namin ng nanay mo na mag-focus sila sa pag-aaral nila para mabilis silang makatapos. Sila na lang ang inaasahan namin, guguluhin mo pa. O eh yun naman pala eh. Sa kanila na lang kayo umasa, wag na sa akin. Mapapagod lang kayo kasi wala kayong mapapala sa panganay nyo. Alam mo, sa totoo lang, pagod na talaga kami ng nanay mo. Pero wala kaming magagawa dahil ikaw lang ang inaasahan namin sa ngayon. Hindi pa nakakatapos sa mga kapatid mo. Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko na lang ulit bumalik sa kwarto ko? Yan na lang ba lagi ang sagot mo kapag gusto mong umiwas sa usapan? Sige, magkulong ka na lang ulit sa kwarto mo. Baka sakaling maglabas ng pera yung mga dingding ng kwarto mo. Saluhin mo ng maayos ha. Napailing na lamang ako, Papa Dudut, habang papunta sa kwarto ko. Hindi ko na nilingon si tatay na diretso pa rin noon sa pagbubunganga niya. Nilakasan pa nga niya lalo ang boses niya para mas lalo akong masaktan. Pagkarating ko sa kwarto ay agad kong sinarado ang pintuan. Nakatayo at nakadikit lamang ang likuran ko sa pintuan dahil pakiramdam ko ay babagsak ako. Ang pintuan kong yon ang naging suporta ko sa mga nanginginig kong tuhod. Ilang minuto akong nakadikit sa pintuan habang inaalalayan ang dibdib ko. Gusto ko mang pigilan ang pag-iyak ko pero dahil hindi na kaya ng dibdib ko ang bigat ay nagkusa na lamang ang mga luha ko sa pagbagsak. Para hindi ako marinig ay binuksan ko ang radyo at nilakasan ang volume nito. Doon pa lamang ako umiyak ng malaya, Papa Dudut. Nagpunta ako sa kama ko at saka padapa na umiyak. Hindi ko na noon kinaya pa ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko, Papa Dudut. Alam ko namang marami akong naging pagkakamali sa kanila at alam ko rin namang mali ang mga nagawa ko na sinukuan ko na ang pagbabago. Pero kung araw-araw ba naman kasi ang pagdib ko, nakatulugan ko na rin yun at nagising na lamang ako sa pagkalampag ng tatay ko sa pintuan. Hinihingi na niya noon ang ambag ko sa kuryente. Inabot ko sa kanya ang 2,000 pisong natira sa akin. Humingi pa siya ng dagdag dahil kulang daw yon pero sinabi kong yun na lang talaga ang meron ako. Napailing lamang siya at saka umalis nang hindi nagpapaalam. Nagbalik ako sa kama para ituloy ang pagtulog ko pero hindi ko nagawa yon. Nakatingin na lamang ako sa kisame at iniisip kung ano naman ang susunod na pagkakamaling magagawa ko sa pamilya ko na siguradong ikakagalit nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangarap kong maging isang music teacher kaya naman sinabi ko sa mga magulang ko na may kinalaman doon ng kursong kukunin ko sa kolehiyo. Pinagtawanan lamang nila ako at sinabing wala raw pera sa musika.
Nasaktan ako dahil matagal ko ng pangarap yon, Papa Dudut. Magaling akong kumanta at magaling din sa mga instruments, lalo na sa gitara at sa piano. Alam kong nakita naman yon ng mga magulang ko pero gusto nilang maging praktikal. O baka naman talagang nawalan lamang sila ng tiwala sa akin. Sinabi nila na sila ang magpapaaral sa akin kaya kailangan sila ang masusunod sa kursong kukunin ko. Dahil nga gusto ko na rin noon na may mapuntahan ng buhay ko ay pumayag ako sa gusto nila. Sinabi nilang mag-nursing ako dahil yon ang uso. Marami na rin daw kasi silang kakilala na nakapunta na sa ibang bansa dahil sa pag-nurse. Hindi ko na nilabanan pa ang gusto nila, Papa Dudut, at nag-enroll ako para sa kursong nursing. Sinikap ko namang mahalin ang kursong yon pero talagang hindi ko kinaya. Pinangako ko na lamang sa sarili ko na tatapusin ko ang nursing at kapag nakaipon na ako ay itutuloy ko ang pangarap kong maging music teacher. Maayos na noon ang plano ko sa buhay kung hindi lang biglang binalita sa akin ng mga magulang ko na kailangan kong huminto ng pag-aaral para magkaroon sila ng sapat na budget para sa pagpasok sa kolehiyo ng mga kapatid ko. Nalungkot ako pero wala naman akong magagawa dahil sila ang nagpapaaral sa akin. Sa halip na mag-aral, inutusan nila akong magtrabaho na lamang para may maiambag ako sa bahay. Lahat ng yon ay sinunod ko kahit na labag sa kalooban ko, Papa Dudut. Hoy, Liz! Bakit po, Nay? Ano po yun? Ay naku, konti na lang talaga ihahampas ko na yung gitara mo sa mukha mo eh. Sige, ubusin mo pa ang pasensya ko. Bakit na naman po? Anong bakit? Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-gitara at kumanta. Akala mo ba ganun kakagaling? Di naman po ako masyadong magaling pero kaya ko naman. Marunong naman akong kumanta at magpatugtog. Wala akong pakialam. Kaya pwede ba? Itigil mo na yan dahil masakit na ang tenga ko. Mas gusto ko pa makinig na lang sa radyo kaysa marinig yung pag-iingay na ginagawa mo. Nagpa-practice lang naman po ako sana para makapag-audition ako. Audition saan? Sa TV? Sa bar po. May nakita po akong opening sa isang bar. Ano yan? Magpopokpok ka? Hindi po, Nay. Mag-audition po ako bilang acoustic singer. At sa bar mo pa napili? Sa inuman? Ganon? Baka naman gusto mo lang talagang gumimik. Gagawin mo pang rason niyang ako acoustic singer na yan. Gusto niyo maghanap ako ng trabaho ngayong naghahanap ako ng trabaho? Paano kaya kung mag-asawa ka na lang? Asawa? Wala nga akong boyfriend eh. At isa pa, wala akong balak mag-asawa. Oh, mag-asawa ka na lang talaga. Baka para dun ka. Nay! Naalala mo ba yung dati nating kapitbahay na si Roel? Yung seaman! Balita ko ay single pa yon hanggang ngayon. Malapit na yata magbakasyon. O tapos? Abay, asawahin mo! Mag-asawa ka na lang ng mayaman para may maambag ka naman sa amin. Nay naman? Hindi ba nakakainuman mo yun dati? Magpakita ka ulit sa kanya. Landiin mo siya pag uwi niya. Aba, malay natin patulan ka. Sorry po pero hindi ako interesado. Ito na nga lang yung nakikita kong solusyon sa magulo mong buhay. Hihindian mo pa? Pag-aasawa ng sapilitan? Kailan pa naging solusyon yan, Nay? O anong gusto mong gawin? Maging Oras makakahanap din ako ng magandang trabaho. Kaya nga ako nagpa-practice para makakuha ako ng trabaho. wala na akong pag-asa na makakahanap ka pa ng matinong trabaho. Kaya mas magandang ibugaw nyo na lang ako para makapag-asawa, ganon. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang plano ko? Matutulungan ang pag-aasawa mo ang katamaran mo sa buhay. Kapag nakapag-asawa ka ng may pera tulad ni Roel, hindi mo na kailangan magtrabaho. Magpabuntis ka kagad para wala nang kawala sa sustento kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan. Grabe kayo, Nay. Paano nyo nasasabi yung mga bagay na yan? Maganda nga yun para sa amin ng tatay mo eh. Sigurado namang mag-aabot ka pa rin naman sa amin kahit nakapag-asawa ka na, di ba? Hindi mo naman kami pwedeng kalimutan. Ay! Ewan ko na lang talaga. Kung madamot ka at ayaw mo mag-ambag, di sige, mag-asawa ka na lang para makalayas ka na rito sa bahay. Ilang beses nyo na akong pinapalayas. Pero hanggang ngayon nandito ka pa rin, di ba? Nay, baka pwedeng tigilan na natin tong usapan na to. Mas lalo lang ako nadadown eh.
Sino ba may kasalanan? Ikaw lang din naman. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Si Ruel na ang solusyon sa problema namin sa'yo. Kinilabutan ako sa gustong mangyari ni nanay sa buhay ko, Papa Dudut. Nagdesisyon siyang ireto ako sa iba para lamang makapag-asawa at magkapera. Wala pa sa isip ko noon ang pag-asawa dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa ako capable noon. Isa pa ay hindi pumasok sa isipan ko na maging karelasyon si Ruel dahil hindi naman kami close at isang beses lamang kaming nagsama sa isang inuman. Nasilaw si nanay sa nalaman niyang sahod ng mga seaman kaya naman ilang araw niya akong pinilit na lapitan si Ruel kung sakaling dumating na siya. Hindi ko na lamang inimig si nanay dahil kahit na anong gawin ko, ako pa rin ang talo. Iniwasan ko na lamang siya para hindi na niya ako dakdakan tungkol kay Ruel. Wala akong planong manggamit ng isang tao para lamang umusad ako sa buhay. Hindi ako kagaya ng nanay ko na handang isakripisyo ang dignidad para lamang may perang maibulsa. Sinikap kong maghanap ng trabaho, Papa Dudut, para mabilis akong makapag-ipon. Naisip ko rin kasi na kailangan ko nang umalis ng bahay dahil kung hindi baka mas lalo pa akong ipagpilitan ni nanay kay Ruel. Nag-audition ako sa bar para maging singer pero hindi ako natanggap dahil mas magaling ang mga nakasabayan ko. Sinubukan ko maghanap ng kahit na anong trabaho pero hindi pa rin ako pinalad. Karamihan kasi sa mga kumpanya ay naghahanap ng mga nakadalawang taon sa kolehiyo. Nawala na ako ng pag-asa pa sa buhay dahil sa mga nangyayari. Wala naman ako mapagsabihan noon dahil ako pa rin ang magiging mali sa huli. Sinikap kong isolo lahat ng masasamang nangyayari sa akin. Ipinangako ko na lamang sa sarili ko na oras na mabigyan ako ng tsansang makabangon ay tatakbo ako kaagad, palayo sa pamilya ko. Liz, ano na? Ano nang plano mo sa buhay? Habang buhay ka na lang bang magiging palamunin dito sa bahay? Naghahanap na po ako ng trabaho. May balita na ba kung may tatanggap sa'yo? Naghihintay pa rin po ako sa ngayon. Tatawag na lang daw sila sa akin. Yan naman lagi sinasabi nila. Tatawag ko no, pero ang totoo, hindi ka nila talaga tatanggapin na makapasok. Be positive po. Baka masyado kasing maraming aplikante kaya natagalan silang tumawag. Maghintay na lang po tayo ng konti. Ay, sana nga may kumuha na sa'yo para di ka na kailangang ibugaw ng nanay mo sa iba. Nabalitaan niyo po yun? Hindi naman bagay sa'yo ang mag-asawa eh. Hindi pa siguro ngayon. Kailangan mo muna magtrabaho. Ayusin mong sarili mo. Salamat po tay, naiintindihan niyo. Kapag kasi nakapag-asawa ka na, baka lalong di ka na namin maasahan. Siyempre magkakaroon ka na ng sariling pamilya eh. Paano naman kami? Paano mo kami matutulungan? Yun lang pala ang rason kaya ayaw niyo ako mag-asawa eh. Akala ko pa naman kinampihan niyo na ako kasi concerned kayo. Mas concerned pa pala kayo sa perang ibibigay ko. Ewan ko ba dyan sa nanay mo kung bakit di niya maisip na mas lalo kaming mawawala ng pakinabang sa'yo kung mag-aasawa ka na. Tay, may tatapusin lang po ako sa kwarto. Teka nga, tumayo ka nga muna saglit. Bakit po? Gusto ko lang makita ang hubog ng katawan mo. Po? Bakit po? Para saan? Hoy, wala akong masamang binabalak sa'yo ha. Gusto ko lang makita kung papasa ka rin sa sinasabi ng kaibigan ko. Ano po yun? May sinabi kasi yung kaibigan ko na pwede siguro sa'yo yun. Ano nga po yun? Uso na raw ngayon yung nagbabayad para sa mga hubad na picture at video. Depende raw sa gusto ng kliyente. Ano? Karaniwan daw galing pa sa ibang bansa yung mga kliyente. Malaki raw ang bayad sa pagsasend ng mga picture na nakahubad. Gustong gusto raw nila ng mga payat at morena eh. Kaya bigla kitang naalala. Anong gusto niyong palabasin? Gusto niyo bang gano'n na maging trabaho ko? Bakit naman hindi? Praktikalan na tayo. Marami raw ang gumagawa nun eh. Bakit di mo subukan? Diba? Wala namang mawawala. Walang mawawala.
Paano yung dignidad at respeto ko sa sarili ko? Trabaho lang naman yun. Pagkalipas ng 1 linggo mababawasan na yung pandidiri mo sa sarili mo. Isipin mo na lang yung perang makukuha mo. Wow! Sana ganun lang kadali yung gusto nyong mangyari. Masasanay ka rin naman. Di ka naman gagalawin Titingnan lang nila yung mga picture at video mong nakaubad. Para ka lang nagmo-model. Tay, hindi po. Ayoko po ng ganun. Huwag ka na mag-inarte. Kung sakaling may pagawa sa'yo bukod sa pagpaposing, sigurado naman akong mas malaking bayad yun. Makakapagpatayo na tayo ng bahay kapag nangyari yun. Makakatulong din yung perang makukuha. Paano to? Papasok na ako sa kwarto. Sinundan ako ni tatay para subukan pang kumbinsihin sa naisip niyang trabaho ko. Sinarado ko na kagad ang kwarto para maiwasan siya at tumigil na. Hindi pa rin niya ako tinigilan at sinubukan pa rin niya akong kausapin kahit nasa labas siya ng pinto ng kwarto ko. Hindi na ako nagsalita, Papa Dudut. Nandiri ako lalo na sa mga sinabi niya kahit siya na lamang daw ang magpicture sa akin para hindi na kailangang gumastos ng professional na photographer. Hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit hindi niya makitang mali ang pinapagawa niya sa akin, Papa Dudut. Nagtalukbong ako ng kumot kahit sobrang init para lamang mabawasan ang naririnig ko kay tatay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natahimik din ang paligid ko. Naupo ako sa gilid ng kama habang sinasabunutan ang sarili ko. Hindi ako makapaniwalang nagawang isuggest ni tatay ang ganong klase ng trabaho sa akin. Sinubukan kong alisin sa isipan ko ang naging usapan namin pero hindi ako nagtagumpay, Papa Dudut. Gusto kong lumabas ng kwarto pero natakot ako na baka nag-aabang lamang si tatay sa akin. Tumambay pa ako saglit sa kwarto ko at hindi ako gumawa ng kahit na anong ingay para hindi matokso si tatay na lapitan akong muli. Nakontento ko sa katahimikan sa paligid ko kesa sa ingay na ginagawa ng pamilya ko. Bigla na lamang akong naiyak sa hindi ko malamang dahilan at inayaan ko lang ang sarili ko sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Hindi ko alintana noon kung naririnig ba ako ng pamilya ko. Pinakawalan ko ang bigat na nasa dibdib ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko noon sa buhay ko. Basta ang alam ko lamang ay nakakulong ako. Pero hindi ko alam kung paano makakalaya sa napakabigat na sitwasyon ng buhay ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lagi na lamang akong lumalabas noon ng bahay, maiwasan lamang ang mga magulang ko. Kung saan-saan ako nagpupunta para lamang makalayo noon sa kanila. Ang gitara ko lamang ang dala ko noon kahit saan man ako magpunta para magsilbing kaibigan ko at tagapagpasaya. Madalas ay sa park ako nakatambay, Papa Dudut. At doon ay kumakanta lamang ako habang naggigitara. Hindi ko alintana ang mga taong nakatingin sa akin habang nagpapakalunod ako sa tunog ng gitara ko. Ang gusto ko lang noon ay makawala sa maraming gulo sa aking isipan na hatid ng mga magulang ko. Nakapikit ako habang kumakanta at sinusubukang balikan ang mga magagandang nangyari sa akin. Pero nahirapan akong gawin yon. Naramdaman ko naman ang pagbigat ng dibdib ko pero agad kong napigilan ang pagbagsak na mga luha ko. Kaya naman bago pa ako tuluyang manghina ay tumayo na ako para umalis. Hanggang sa bigla akong nilapitan ng isang lalaki na sa edad 50 na marahil. Natakot pa ako dahil baka pareho sila ng intensyon ni tatay. Nasira na talaga ang tiwala ko sa mga lalaki dahil sa naging suggestion ni tatay na gawin ko, Papa Dudut. Kinalma ko ang sarili ko at saka hinarap ang lalaking yon. Kung anumang kabastusan ang sasabihin niya sa akin ay nakapaghanda na ako ng isasagot, Papa Dudut. Hanggang sa hindi inaasahan ay inoffer niyang magtrabaho ako sa bar niya.
Sinabi niyang nakitaan niya ako ng potensyal sa pagkanta at balak niya akong gawing regular na acoustic singer sa bar niya. Doon ako naiyak at muntikan pang yakapin ng lalaking yon. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako at ibinigay niya ang address ng bar at number niya. Nagpasalamat ako at saka umuwi ng bahay para ibalita sa mga magulang ko ang nangyari. Nay! Tay! May babalita po ako sa inyo. O ano bang ibabalita mo? Sana naman maganda yan, ha? Opo, magandang balita po to. Kanina sa park habang nakatambay ako, may lumapit sa aking lalaki. Aasawahin ka ba? Oy, sige, pwede na. Kahit hindi ganun kayaman, ayos na sa amin. Basta makapag-asawa ka lang. Hindi po. Inalok po ako ng trabaho ng lalaking nakilala ko. Baka naman katulad yan nung alok sa'yo ng tatay mo. Pwede ka naman sa ganong klaseng trabaho. Ang mahalaga, makatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Kinuha po niya ako mag-set sa bar niya. Kakanta po ako doon mula Wednesday hanggang Saturday. Nako, sana di mo yan tinanggap ha. Siguradong maliit lang kita dyan. Baka nga mas malaki pa ang kita ng mga hostess sa beer house. Kalimutan mo na lang yung pagkanta na yan. Ang pag-isipan mong mabuti, yung inaalok ko sa'yo. Hihilata ka lang naman eh. Walang pagod at hirap. Katawan lang ang puhunan. Tapos na po tayo sa usapang yan, Tay. Sinabi ko na sa inyo na hindi ako komportable dyan. Kaya hindi ko magagawa yung gusto nyo. Oy, ba't di mo subukan? Ayaw mo lang ngayon, pero kapag na-try mo na, baka magustuhan mo rin sa huli. Iniisip ko pa lang po nandidiri na ako sa sarili ko eh. Ayoko pong gawin yun sa sarili ko. Mawawala yung pandidiri mo kapag nagsimula ka ng humakot ng maraming pera. Oo nga! Walang sinabi ang kikitain mo sa pagkanta. Doon ka na lang sa praktikal. Pero masaya po ako sa pagkanta. Nakakalimutan ko kahit papano yung lungkot at problema ko. Ang tanong, kaya ba niyang solusyonan ang problema natin sa pera? Hindi naman, di ba? Sipag lang po ang kailangan. Hindi uso sa Pinas ang sipag lang. Maraming masisipag na hindi naman pinapalad. Yan ang realidad na lagi kong sinasabi sa'yo, pero napakatigas talaga ng ulo mo. Pag-isipan mo ulit ang alok ko. Liz, hindi ka na bumabata. Habang sariwa ka pa at walang gaanong kulubot o peklat sa katawan, mas magandang gamitin mo na yan para magkapera tayo. Tama ang tatay mo, para makatulong ka naman. Ilang beses ka na namin pinag-uusapan ng mga kumari ko tuwing nagsisimba kami. Naaawa na nga sila sa'yo dahil patapon na yung buhay mo eh. Hindi katulad ng mga anak nilang panganay na nakakatulong na sa mga gastusin sa bahay. Kailan ka ba magiging katulad nila, ha? Hindi ako magiging katulad nila at ayokong maging katulad nila. Hoy! Huwag mo sinisigawan ang nanay mo ha! Isa ka patay! Hindi ba kayo nandidiri sa inaalok nyo sa akin? Anak nyo ako pero ang turing nyo sa akin, pokpok! Suko na kasi kami sa'yo! Kahit pilitin namin, wala kaming makitang magandang ginagawa mo! Tama naman! Kasi puro mali kong nakikita nyo! Ni minsan mula pagkabata ko, never ako nakarinig ng papuri sa inyo! Parang lagi niyong inaabangang magkamali ako! At kapag nagkamali ako, ang saya ninyo! Gusto niyo laging patunayan sa mga sarili ninyo na tama kayo at mali ako! Dahil ganun ka naman talaga! Wala ka naman kasing kwenta! Mahal, kumalma ka lang! Yang puso mo, baka mapano! Hindi eh! Sobra na kasi itong panganay mo! Akala mo naman meron na talagang ipinagmamalaki, wala pa naman! Tayo na nga nag-aalok ng kabutihan sa kanya eh, pero masama pa rin ang tingin niya sa ginagawa natin! Hoy Liz! Makinig ka! Bahala ka na sa buhay mo simula ngayon ha! Suko na kami sa'yo! Matagal niyo na akong sinukuan! Alam niyo yan! Sa pagkakataong yun ay hindi na ako nagtago sa kwarto ko. Hindi na ako nagtiis magkulong sa kwarto tulad ng dati. Umalis ako kaagad ng bahay kahit na hindi ko pa alam noon kung saan ako pupunta. Naglakad-lakad lamang ako kung saan man ako dalhin ang isipan ko.
Ilang waiting shed ang napuntahan ko para huminto at umiyak. Hindi ko pinansin na mga taong nakatingin sa akin. Kahit anong pag-iyak ko noon ay hindi ko maintindihan kung bakit hindi gumaan ang pakiramdam ko. Dati naman ay nagwo-work ang pag-iyak ko para mawala ang sakit, pero sa pagkakataong iyon ay parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Naisip ko na kaya siguro ganon ay dahil doon ko palang lubos na unawaan ang kalagayan ko. Malungkot akong tao dahil yon ang pinaparamdam sa akin ng pamilya ko. Sa ilang dekada kong buhay, ni minsan ay hindi ko naramdamang masaya ako sa piling nila at ganon din sila sa akin. Nagtungo ako sa isang simbahan at doon ay nagdasal. Hindi ko nakaugaliang magsimba dahil ni minsan ay hindi ako sinama ni nanay doon. Inaral ko kung paano magdasal dahil pakiramdam ko ay mali na naman ang magagawa ko. Hanggang sa napapikit ako at natural na lamang na lumabas sa isipan ko ang mga nais kong ibulong kay Lord. Doon ay nawala kahit papaano ang bigat. Doon ay nawala na rin ang mga luha. Nagtagal pa ako marahil ng 30 minutos sa simbahan bago ako nagpasyang umalis at bumalik ng bahay. Walang kasiguraduhan noon kung ano ang maaabutan kong eksena sa bahay. Pero naisip kong kailangan ko na silang harapin dahil pagod na akong magtago lagi. Papa Dudut. Mabuti naman at umuwi ka na. Magpapahinga na po ako. Bago ka magpahinga, pwede bang mag-usap muna tayo? Tungkol saan po bang pag-uusapan? Tungkol sa mga plano mo sa buhay. Baka po pwedeng pagpabukas na lang natin yan, inaantok na po ako eh. Kailangan na nating maayos tong gulong nangyayari sa atin. Hindi na maganda na nasa iisang bahay tayo tapos away tayo ng away. Wala naman po akong balak makipag-away. Gusto ko nga rin po sana magkaayos tayong lahat eh. Nakakapagod na pong ipaliwanag ang sarili ko. Pagod na po akong magtago kapag hindi niyo ako maintindihan. Alam mo Liz, naiintindihan kita. Pasensya ka na ha, kung lagi ka naming napagbubuntunan ng galit. Sorry din po kung madalas akong nadadala ng emosyon. Hindi ko na rin kasi alam ang ginagawa ko eh. Napapagod na rin ako sa buhay na ganito. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ito na ang pagkakataon natin para maayos na ang lahat. Maganda rin na wala ang nanay mo ngayon para mailabas mo ang mga hinanakit mo sa buhay. Alam ko namang matindi ang alitan nyo mula nung bata ka pa lang eh. Lagi po kasing palpak ang tingin niyo sa akin ni nanay eh. Lalo na si nanay. Alam ko naman po na nagkamali ako dati pero sana wag niyo na lang ipaalala yun lagi sa akin. Mas lalo kasi ako nadadown at nawawalan ng pag-asa eh. Hayaan mo na yun. Natural lang na dumadaan sa pagre-rebelde ang mga kabataan. Kahit kami ng nanay mo aminado naman sa pagkukulang namin sa'yo. Kaya lang di namin magawang aminin. Kasi mahirap yun sa mga magulang. Alam ko po. Balang araw kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, maiintindihan mo kami. Kahit wala pa po, naiintindihan ko na kayo ngayon. Thank you, Tay ah. Sorry po ulit. At sana maintindihan mo rin ang sasabihin ko ngayon. Tay, kung tungkol po ito sa inaalok niyo sa akin… Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman doon ang sasabihin ko. Wala talaga akong kwentang tatay pag nagkataon kung yun ang trabahong papakuha ko sa'yo. Nga pala, may napag-usapan kami ng nanay mo kanina nung umalis ka. Ano po yun? Napagkasunduan namin na mabuti pa siguro umalis ka na rito sa bahay. Akala ko po ba ayusin natin ang problema natin? Nakapag-usap naman po tayo. Kasi ilang taon na rin. Kaya ang nakikita na lang naming solusyon, umalis ka na lang. Pero Tay… Kesa nai-stress kami ng nanay mo sa nangyayari sa buhay mo. Pagod na rin kaming paulit-ulit lang humingi ng ambag sa'yo, pero wala ka namang maibigay. Huwag kang mag-alala, naiintindihan naman kita kung di mo pa kayang magbigay ng pera. Kaya lang, praktikal kami ng nanay mo eh. Kailangan namin ng katulong sa gastusin. May konting tiwala kami nung una na makakatulong ka.
Pero habang tumatagal, naubos na ang tiwala namin sa'yo. Bigyan niyo lang ako ng 1 buwan para makapag-ipon. Wag na. Mas maganda bukas na bukas umalis ka na. Pakiusapan mo na lang yung bar na sinasabi mo kung pwedeng stay in ka na lang dun muna. Nakausap ko na kasi yung pinsan mong si Tonton. Ano pong kinalaman ni Tonton dito? Pupunta siya rito bukas dahil nakakuha na siya ng trabaho rito sa Maynila. Ipapaupa namin sa kanya yung kwarto mo. Para naman may pagkakitaan din kami ng nanay mo. Sa totoo lang last week pa siya nakikiusap. Kanina lang kami nakapagdesisyon ng nanay mo. Baka po pwedeng kahit sa sala na lang ako pansamantala habang di pa ako nakakahanap ng matutuluyan. Kasi anak, mas magandang ngayon pa lang mapuwersa ka ng magsarili. Kung dito ka pa rin sa bahay, aasa ka pa rin sa amin. Ayaw na sana naming maging responsibilidad pa namin ang pagkain at tutuluyan mo. Sana nagkakaintindihan na tayo ha? Tay, wala talaga ako mapupuntahan. Maawa naman kayo. Naaawa naman ako sa'yo. Kami ng nanay mo. Kaya lang anak, kailangan na rin namin ng pera Maawa ka rin sa amin ng nanay mo. Di po ba may nakuha na akong trabaho? Makakapag-ambag na ako ngayon. Pero kumpara sa upa ni Tonton, mas malaki yun sigurado kaysa sa iaabot mo. Pasensya ka na anak ha. Pwede kitang tulungang mag-impake ngayon. Nakabili na ako ng mga karton kanina. Halika, tulungan na kita habang gumagapang pa yung kape sa ugat ko. Halika na, dali. Hinila na ako ni tatay para mag-impake na. Dinala na rin niya sa kwarto ang mga karton na nabili niya para mailigay ang mga gamit ko. Sinabi naman niya na kung hindi ko pa kayang bitbitin yon ay pwedeng itabi muna tapos ay balikan ko sa susunod. Nangihina na lamang akong sumunod noon sa gusto ni Tatay Papa Dudut. Nanginginig ang mga kamay kong naglagay ng mga damit sa bag ko. Kumanta pa noon si Tatay habang tinutulungan ako sa mga gamit ko at nung natapos kami sa pag-aayos ay saka siya nagpaalam para matulog na. Binilin din niya akong gumising ng alas 8 ng umaga para sunduin si Tonton sa terminal para hindi maligaw papunta sa bahay. Sinabi rin ni tatay na after noon ay pwede na akong umalis ng bahay. Naiyak na lamang ako pagkatapos umalis ang ex ko para pakiusapan kung pwedeng magstay muna ako sa kanila kahit na ilang araw lamang habang naghahanap ako ng matutuluyan. Mabuti na lang at pumayag siya dahil sinabi niyang mahal pa niya ako. Naawa ko sa kanya dahil ginamit ko ang nararamdaman niyang pagmamahal sa akin para may matuluyan ako. Kaya lang wala na kasi akong choice noon kundi ang pakisamahan ang ex ko. Nakipagbalikan siya sa akin at dahil lito ako ay pumayag naman ako. Magulo na talaga ang buhay ko, Papa Dudut. Nakapag-decide ako ng mga bagay na hindi ko naman gusto pero kailangan ko. Mas lalo ako nawala ng pag-asang makakabangon pa dahil bukod sa pamilya ko, nawala na rin ako ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano itatayo ang sarili ko dahil parang mas madali na lamang tanggapin ang pagkakadapa ko. Baka nga hanggang dito na lamang ang kaya ko na ayusin ang buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Liz. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan may mga biyayang dumarating sa buhay natin na nakabalot sa luhat pagsubok. Hindi ito simpleng biyaya lamang na panandalian lang kundi isa itong panghabang buhay na aral at kapayapaan para sa ating puso.
Ikaw kabarangay, anong klaseng biyaya ang dumating sa buhay mo na nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang leksyon? Dear Papa Dudut, isang bagay lang ang hiling ko sa buhay, ang magkaroon ng anak. Lahat naman tayo ay nangangarap na makabuo ng isang pamilya balang araw pero hindi pala ganon kadali ang bumuo nito. Lalo na kung hindi nakaayon sa iyo ang mundo. Papa Dudut, ako po si Rosabel, 39 years old mula sa San Andres, Manila. Malit lang ang pamilya namin, may dalawa akong nakatatandang kapatid, amang jeepney driver at ina na nagtatrabaho bilang hospital cleaner. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagtrabaho ako sa BPO ng ilang taon bago ako naging sales agent. Kumpara sa ibang tao ay boring na maituturing ang naging love life ko. Dalawang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Ang una ay noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Parang college romance lang ito na naging katuwang ko sa pag-aaral. Pero noong nakapagtapos ay nagkanya-kanya na kami ng buhay dahil magkaiba pala kami ng direksyong gustong tahakin. Papa Dudut, matagal bago ako nakahanap muli ng bagong pag-ibig at yon ay noong na-meet ko si Albert. Nakilala ko siya sa unang kumpanya na pinasukan ko kung saan nagtrabaho ako bilang customer service representative. Chat support agent naman noon si Albert. Slow burn ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang co-workers na naging magkaibigan at sa paglipas ng panahon ay unti-unting tumibok ang puso namin para sa isa't isa. Simpleng tao lang po si Albert, straightforward siya at minsan ay may pagka-control freak. Pero sa kabila ng mga ugali niyang yon, may tinatago siyang sweetness na noon ay ako lang ang nakakakita, Papa Dudut. Hala, sige, fast food na naman. Anong na naman? Ngayon lang to ha. Hindi kaya. Suka konti. Upo ako sa tabi mo. Sige lang. Kahapon, pagkalaki-laking burrito yung kinain mo. Fast food din yun eh. At least healthy yung mga choices ko. Anong healthy dyan? Puro pinrito. Walang healthy na pagkain sa mga fast food. Kaya ka tumataba lalo eh. Tingnan mo pisngi mo oh. Para ng siopaw. Grabe ha. Alam mo ba yung 5-second rule? Ha? 5-second rule? Ano naman yun? Saka ka lang magkokomento sa itsura ng isang tao kung kaya niya yung ayusin o baguhin within 5 seconds. Kung hindi, wag ka na lang mag-comment. Ano raw? Hindi ko gets. For example, may tinga ka sa ngipin. Pwede ko yung sabihin ng harap-harapan kasi pwede mong alisin yung tinga within 5 seconds. Pero kapag sinabi kong pangu yung ilong mo at hindi mo naman maaayusin in 5 seconds, shut up na lang. Ah, okay. Pero totoo naman eh. Papunta na sa siopaw yung pisngi mo. Ikaw talaga? Ano bang baon mo dyan? Patingin nga kung healthy. Kung makapagsalita to. Oh, eto. Inihaw na isda with KBS. Anong KBS? KBS, kamatis, bagoong isda at sibuyas. Ah, yan pala yung naaamoy ko kanina pa. So sa'yo pala yung bagoong sa may locker area? Oo, akin nga yun. Hindi ako nakakakain ng maayos kapag walang kamatis at bagoong isda eh. Talaga ba? Pero siguraduhin mo lang na mag-toothbrush ka pagkatapos mong kumain yan kasi ang pangit ng amoy niyang bagoong. Masarap to, try mo. Ayoko, okay na ako dito sa pagkain ko. Ang arte mo naman. Kaya pangit taste buds mo eh. Kasi hindi nakakatikim ng mga totoong pagkain. Kanya-kanyang preference lang yan. Enjoy na lang sa kamatis at isda mo. Nako, pag ikaw dumayo sa probinsya namin, sure ako magbabago yung preference mong yan. Saan ba probinsya mo? Sa Ilocos.
Norte o sur? Sa norte. Doon kami sa pinakadulo ng Pilipinas. Ang layo naman pala ng pinanggalingan mo. Paano ka naman napunta rito sa Maynila? Katulad din ng iba, para makahanap ng opportunity. Dito yung mataas yung sahod eh. Kung sa bagay. Ikaw ba breadwinner sa pamilya nyo? Sa ngayon parang ako na. Ako lang naman yung may maayos na trabaho sa aming magkakapatid eh. Ilan ba kayo? 6. Grabe, dami ah. Sipag naman ng mga magulang mo. Pangilan ka naman? Pangalawa ako. Yung panganay namin may asawa na. Yung sumunod sa akin, store clerk. Yung pangapat, tindera ng street food. Yung panglima, tambay. Tapos yung bunso nag-aaral pa. Ganda naman pala ng family dynamics nyo eh. Yung mga magulang mo. Nanay ko, retired teacher. Walang maayos na retirement plan sa dami ng utang. Yung tatay ko naman, sabihin na lang natin na hanggang sa alaala na lang namin siya nabubuhay. Bakit? Maaga ba siya namatay? Hindi, maaga siya nagloko. Iniwan niya kami na nagsawa na siya sa nanay ko. Ang lala. Matapos maka-anim, naghanap pa talaga ng iba? Kaya ako, kapag nagkaroon ako ng anak, sisiguraduhin ko talaga na lalaki silang may tatay. Patutunayan ko sa kanila na marami pang matitinong tatay sa mundo. Hindi katulad ng tatay ko. Laki ng galit mo sa tatay mo ah. Kahit sino naman, magagalit kapag siya mismo sumira sa sarili niyang pamilya. Kung hindi siya nagkaanak ng marami, hindi maghihirap si nanay na palakihin kami mag-isa. Hindi malulubog sa utang si nanay. Hindi kami maghihirap. Sa bagay, totoo rin naman. Eh ikaw ba? Ilan ba gusto mong anak kung sakali? Masaya na ako sa 2 o 3. Basta ang mahalaga, magkaanak ako. Parang kating-kati ka ng maging tatay ah. Sa totoo lang, yun ang next goal ko sa buhay. Yung magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin naman tayo bumabata. 31 na ako eh. In fairness, at 31, talagang alam mo na yung mga goal mo sa buhay ah. Okay yan, good job ka dun. Ikaw ba? Ako kasi medyo foggy pa yung future ko eh. Di pa ako sure kung ano talaga gusto ko. Nako, mahirap yan. Para ka naglalakad sa dilim. Di mo alam kung saan ka papunta. Alam ko naman, pero hindi pa ganun kaklaro. Sabihin na lang natin na naglalakad ako sa dilim, pero may dala naman akong maliit na flashlight. Papadudot maliit na lalaki lamang si Albert, 5'4" siya at mas matangkad ng 2 inches kesa sa akin. Pero sa kabila ng kakulangan niya sa height ay bumawi naman siya sa personality. Mabait siya at joker kaya mabilis niyang nabihag ang puso ko. Kapag naman nagseryoso siya ay lumalabas naman ang pagiging alpha niya. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may tiwala siya sa kakayahan niya. Assertive siya, charismatic at mahilig magpakita ng authority. Yun ang side niya na pinaka nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi kapag magkasama kaming dalawa ay sobrang safe ko, kayang-kaya niya akong ipaglaban sa mga tao. Hindi ko na kailangang magpagod dahil laging si Albert ang nagmamando sa lahat. Gusto niya kasi na dapat ay laging nakaayon sa kanyang mga bagay basta tungkol sa kanya ang pinag-uusapan. Matapos ang halos 1 taon namin bilang magkatrabaho at magkaibigan ay agad-agad na inamin sa akin ni Albert na gusto niya akong ligawan. Nakita raw kasi niya na bagay ako bilang ina ng mga magiging anak niya. Marunong daw kasi akong makinig, sumunod at medyo may pagka people pleaser din. Tinanong ako ni Albert kung may pag-asa ba raw siya. Kapag niligawan niya ako para kung wala ay hindi na raw siya magsayang pa ng oras. May nararamdaman ako para sa kanya noon kaya nung nalaman niya ito ay niligawan niya ako kaagad, Papa Dudut. Para po kaming love team noon sa trabaho pero kahit na ganoon ay tinago namin ang relasyon namin dahil ipinagbabawal nila noon sa kumpanya ang magkaroon ng office romance dahil baka makaapekto raw ito sa trabaho namin. Hindi ko rin naman masyadong pinahirapan si Albert sa panliligaw niya. Alam ko rin naman kasi sa sarili ko na mahal ko na siya ng mga panahon na yon. Kaya sinagot ko rin siya kaagad pagkatapos maging kami ay naging matatag ang relasyon namin kahit na lumipat na ako ng trabaho sa susunod na taon.
Pagsabit ng 3rd anniversary namin ay nagpunta kaming dalawa sa Boracay para doon mag-celebrate ng pagmamahala namin, Papa Dudut. Rosabel, balik na muna kaya tayo sa hotel. Ang init dito eh. Talagang mainit dito. Nasa tabing dagat kaya tayo. Ano bang inasa mo dito sa Boracay? Ginawin ka sa lamig? Kung bakit kasi kailan tanghaling tapat tsaka ka nag-ayang maglakad-lakad. Puro cellphone lang naman kasi ginagawa natin kapag nasa hotel tayo. Sayang yung pinunta natin dito kung sa hotel lang tayo magsistay. Ano to? Nag-Boracay para lang mag-hotel? Dapat enjoy natin yung buong araw. Sayang yung gastos. Ay, mas lalo tayong iitim nito eh. Maitim ka naman talaga. Ayun na nga, maitim na nga yung tao ay bababad mo pa sa arawan. E di mas lalo akong mangingitim? Naglagay ka ba ng sunblock? Oo, buong katawan ko nilagyan ko. Yun naman pala eh. Wala ka ng problema, di ka na masasunburn yan kasi naka-sunblock ka naman. Yang balat mo, wala na yung iitim pa, kaya don't worry. Lo, ano nangyari ngayon sa 5-second rule na sinasabi mo? Ay, sorry naman. Ito namang lablab ko, tampo agad. Halika na, hanap tayo ng buko juice para lumamig yung ulo mo. O sige, para mabawas-bawasan naman tong init na nararamdaman ko. Ang dami palang tao rito, no? Karamihan, mga foreigner. Overcrowded na nga eh. Kaya rin masyadong mahal yung mga tinda rito. Tourist hotspot eh. Maganda nga eh. Maraming nakabikini. Hoy, Joke lang. Bibiro lang yung tao eh. porket di ako makasuot ng bikini, ganyan ka na? Ano ka ba? Kahit pilahan pa ako ng lahat ng mga nakabikini dito, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa paningin ko. Asus, sabihin mo wala ka lang choice. Tatagal ba tayo ng 3 taon kung ginawa lang kitang choice? Hindi ko na kailangan ng choices. Kasi ikaw at ikaw talaga yung pipiliin ko. Pero nagtampo ka nung di ko naalala yung birthday mo last year. Aba malamang! Sino naman hindi maiinis nun? Binati na ako ng lahat ng mga kakilala ko tapos sarili kong girlfriend. Hindi pala naaalala birthday ko. Sa'yo ko kaya gawin yun? Sorry na, sobrang busy talaga ako sa trabaho nung mga time na yun eh. Tsaka nawala sa isip ko yung araw. Bumawi naman ako this year ah. Sinurprise kita sa bahay nyo, di ba? Okay, forgiven but never forgotten. Ay kabog! May paganyan ka pa ah. Eto, nung niregaluhan mo ako ng customized na singsing tapos wrong spelling yung pangalan ko. Mas malala yun. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan yun nung taong nag-engrave ng pangalan mo. Anga-anga eh. Nung pinaglakad mo ako pa uwi kasi bad trip ka na hindi kita pinayaga makipag-inuman sa birthday party ng katrabaho mo. Uy, hindi kita pinaglakad nun no? Anong hindi? Pinalabas mo ako ng kotse. Ikaw yung lumabas sa kotse. May pa-stop the car ka pa nga nalalaman eh. O tapos, di mo man lang ako pinigilan. Ako yung nagtampo eh. Bakit ako yung manunuyo? Ay grabe siya. Pero at least hindi ako tumuloy sa birthday party kahit gustong gusto ko. Pasalamat ka nakauwi ako ng maayos. Kung di, baka wala na ako dito ngayon. OA naman. 1 kilometro lang naman yung layo ng bahay nyo kung saan ka bumaba eh. Kahit na, ang hirap kaya maglakad ng galit. Ba't ba natin binabalikan yung mga bagay na yan? Past is past. Dapat kalimutan na natin yung mga yan. Yan yung mga memories natin na bumuo sa relasyon natin. Dapat lang alalahanin natin yung mga yun. Kaya nga may anniversary celebration tayo eh, para balikan yung magaganda at maling nagawa natin the past years. For improvement, kumbaga. Ano yan? Yearly report? Diba? Para kakaiba. Nabasa ko na para magtagal ang isang relasyon, dapat laging may ginagawa tayong pakulo para iwas boredom. Baka next year may pa-PowerPoint ka na rin dyan ha? Ay, ewan ko sa'yo. Basta masaya lang ako na despite sa mga awayan, tampuhan at sagutan natin itong mga nagdaang taon, nananatiling matatag pa rin tong relasyon natin. Ganun naman talaga kapag totoong nagmamahalan eh. Ano man ang mangyari, nagkakapatawaran pa rin sa huli. Kasi nga, mahal niyo yung isa't isa. Tama yan. Kaya kung ayaw mo magtampo na naman ako sa'yo, samahan mo ako mamasyal dito. Hindi yung nakapirmi tayo sa hotel. Oo na. Pero bago yan, hanap muna tayo ng maiinom. Iced coffee na lang kaya.
Di ko trip magbuko juice eh. Sus, nakakita ka lang ng coffee shop na malapit eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang maglakad. Gusto ko magpa-aircon saglit. Ang init kaya. Halika na nga, 30 minutes lang ha. Totoo naman na marami kaming pinagdaan ng problema ni Albert at hindi kami perfect couple. Magkaiba kasi ang personality naming dalawa kaya minsan ay nagkakaroon kami ng conflict. Pero dahil naman sa pagiging open-minded namin ay naaayos pa rin ang mga gulo namin kahit papaano. Pero ang hindi ko alam, malit na bagay lang pala ang mga problemang pinagdaanan namin nitong mga nagdaang taon kumpara sa paparating pang problema na kahaharapin namin sa mga susunod na taon. 2 taon pa ang lumipas bago nag-propose sa akin si Albert, sales agent na ako noon, samantalang nananatili naman si Albert sa BPO pero sa ibang company na siya nagtatrabaho noon. Naisip ko na sapat na ang mahigit 5 taong pagsasama namin bilang magkasintahan para i-upgrade ng relasyon namin sa next level. After all ay pareho na kaming nasa 30s noong mga panahong yon. Kung gusto naming bumuo ng pamilya na siyang hiling sa akin ni Albert ay dapat ay hindi na kami nagsasayang pa ng oras. Pagkatapos ng kasal namin ay nagkaroon kami ng 3-day honeymoon sa Palawan. Puno ng excitement ang mga unang taon ng pagsasama namin ni Albert. Sa isang bahay na kami noon nakatira. Magkahati na kami sa mga gastusin at parang iisang tao na lamang kami sa mga bawat desisyon na ginagawa namin sa buhay. Dahil pa nga namin noon, ang kakasimula lang sa relasyon dahil na-reset ang pagsasama namin at ang kasal namin ay nakabuo ng panibagong spark. Excited kami pareho para sa paparating na buhay namin bilang pamilya. Kaso nga lang ang inaasahan namin na mabubuong pamilya ay hindi agad dumating, Papa Dudut. Doon na po nagsimula ang problema sa aming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Kahit na anong subok namin ni Albert ay hindi kami nabiyayaan ng anak. Ginawa na namin ang lahat at bawat subok namin ay lagi kaming biguan. Doon ko na napansin ang unang crack sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bagay na laging kinakairita ng asawa ko. Palagi nitong ginagawang big deal kahit mga kaunting pagkakamali ko lamang. Katulad na lamang kapag nag-grocery ako at may nakalimutan akong bilhin na pinabibili niya o di kaya kapag umulan at nawala sa isipan ko ang mga sinampay. Lagi niyang ipinamumukha sa akin na sobrang incompetent ko raw bilang asawa. Mga simpleng bagay lang na hindi ko pa raw magawa ng maayos. Pero alam ko kung saan nanggagaling ang galit na yon ni Albert. Hindi siya galit dahil nakalimutan kong bilhin ang gusto niya o di kaya nabasa ang mga sinampay o nabasa ang mga sinampay namin. Galit siya dahil hindi ko nagagawa ang trabaho ko bilang asawa at yon ay ang bigyan siya ng anak. Masakit po para sa aking masaksihan kung paano unti-unting nagbago ang pakikitungo sa akin ng asawa ko dahil lang hindi ko siya mabigyan ng anak. Nawala na ang pagiging sweet nito at lagi nang nakatuon ang atensyon niya sa ibang bagay katulad ng panonood ng TV at pagtambay sa labas kasama ng mga kaibigan nito. Hindi na siya naglalaan ng oras para makasama ako at hindi katulad noon na ayaw man lang niyang malayo sa akin. Dahil hindi kami magkaanak at para bang ang pagmamahal niya sa akin ay nawawala na rin. Para na nga lang kaming mag-boardmates noon na nakatira sa isang boarding house kung magturingan. Kapag nakaalala, saka na lang kami gumagawa ng mga tipikal na bagay na ginagawa ng mag-asawa pero pagkatapos noon ay balik ulit kami sa dati na walang pansinan. Ginagawa ko naman ang best ko na magpakaasawa kay Albert pero lahat ng efforts kong yon ay nababaliwala dahil hindi ako makapagbuntis. Noong hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ni Albert ay kinausap ko siya. Sa pag-asang baka maayos ko pa ang gusot sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut.
Kanina pa kita hinihintay. Kamusta yung lakad mo? Ano, nakita kayo ng pinsan mo? Oo, nakita kami. Kumain ka na ba? Kain ka muna. Tapos na ako kumain. Kumain kami sa labas ng pinsan ko. Ganun ba? Inantay pa naman kita para sana sabay tayo maghapunan. Kumain ka na lang mag-isa. Mamaya na lang. Maligo ka na lang muna. Kakatapos ko lang maligo. Baka gusto mo itry uli natin ngayong gabi. Pagod ako ngayon, Rosabel. Ayaw mo bang itry uli natin ngayon? Baka naman this time pala rin na tayo. Kung mapalad tayo, dapat matagal na tayo may anak ngayon. Paulit-ulit na lang eh. Nakakapagod ng umasa. Ikaw na lang mag-try ulit mag-isa kung gusto mo. Akala ko ba habang may buhay may pag-asa? Nasaan na yung pag-asa mo? Ngayon ka pa ba susuko? Sabi nga pagod ako eh. Sayang lang oras. Paano ka naman nakakasiguro na mabubuntis ka kapag ngayon tayo gumalaw? Ha? Manghuhula ka? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan eh. Ilang beses na nga nating sinubukan, di ba? Wala! Wala talaga! Ang dami mong nalalaman eh. Susubok, tapos ano? Mag-aantay tayo rito na parang tanga. Tapos sa huli, wala rin pala tayong mapapala. Wala ka talagang mapapala kung wala kang pasensya. Hindi naman agad-agad ibibigay sa'yo yung gusto mo eh. Anong pasensya? Hindi pa ba sapat yung 4 na taong paghihintay natin? 4 na taon na tayong sumusubok, Rosabel. Hindi pa ba senyalis yun na hindi talaga tayo magkakaanak? Huwag ka namang ganyan. May rason kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng anak ngayon. Pero sure ako, darating din yung araw na yun. Kailan? Kapag matanda na tayo? Kapag uugod-ugod na tayo? Kung bakit kasi hindi ka mabuntis-buntis eh. Ba't parang kasalanan ko? Sino pa ba sisisihin ko? Alangan naman ako. Eh hindi naman ako yung magbubuntis. Sure ka ba na ako talaga yung may problema? Baka naman ikaw. Ano sabi mo? Anong gusto mo palabasin? Na ako yung may problema? Posible naman yun ah. Bakit ako agad yung may kasalanan? Hoy, ang kapal naman ng mukha mo na paratangan ako ng ganyan. Ako? Ako yung may problema? Magpa-check up tayo kung gusto mo para magkaalaman na kung sino talaga may pagkukulang sa atin. Huwag mo akong hinahamon. Hindi maganda timpla ng ulo ko ngayon. Bakit? Natatakot ka? Kahit hindi ako magpa-check up, alam ko na walang mali sa akin. Ikaw ang dapat na magpa-check up. Hindi ba baog yung tita mo? Baka naman mo yung sakit niya. Pareho kayong abnormal. Huwag mo idadamay dito ang pamilya ko. Malas mo nun kapag sa'yo napasa yung sakit niya. Sabi huwag mong dinadamay dito yung pamilya ko eh. O bakit? Anong gagawin mo? Eh totoo naman di ba? Walang anak yung tita mo kasi baog siya. Baka may lahi talaga kayong baog. Asawa mo ko, Albert. Grabe naman kung bastusin mo ko. Para dun lang? Nabastos ka na agad? Alam mo kung ano mas nakakabastos? Yung hindi mo ako mabigyan ng anak. Trabaho mo yun bilang babae. Pero hindi mo man lang magawa. Sumusobra ka na talaga. Dahil lang doon di mo na ako magawang irespeto. Kung sana ganun kadaling magbuntis, matagal ko na yung ginawa. Pero hindi eh. Hindi pwedeng ako lang. Kailangan kita, Albert. Pero kung ganyan di lang ang turing mo sa akin, taga-buo lang na magiging anak mo, mas mabuti pa nga siguro na wag na lang tayong magkaanak. Yan, sige. Panindigan mo yung pagiging walang kwenta mo. Ako yung walang kwenta? Eh ikaw tong sumuko na. Pwede ba tama na? Sawa na ako sa mga kadramahan mo sa buhay. Pagod ako. Wala akong oras para sabayan ka sa pagngangawa mo dyan. Ibang klase ka. Kung alam ko lang na ganito pala gagawin mo sa akin, sana… Sana ano? Sana hindi mo na lang ako pinakasalan? Eh di hiwalayan mo ako kung gusto mo. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Mag-usap na lang tayo kapag pareho ng malamig yung ulo natin. Mabuti naman, nagkaroon ka na rin ng maayos na desisyon sa buhay. Pagod yung tao kung ano-ano pinagsasabi mo. Matulog ka na nga. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalong lumayo ang loob sa akin ni Albert, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at para bang napakalaking kasalanan sa parte ko na hindi kami makabuo. Araw-araw ay parang sinasaksak ang puso ko tuwing nakikita kong dahan-dahan nang nawawala ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Bawat may pagkakataon ay laging pinamumukha sa akin ni Albert kung gaano ako kawalang kwenta bilang isang asawa. Dahil hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae at yon
ay ang magdala ng bata sa sinapupunan ko. Medyo unfair na sa akin, laging napupunta ang sisi sa problema naming mag-asawa. Pero dahil mahal ko si Albert ay iniintindi ko na lamang siya. Ramdam na rin kasi namin ang pagtakbo ng oras. Para itong kandila na bawat araw ay palapit na kami ng palapit sa edad kung saan ay mahihirapan na talaga kaming makabuo. Sa sobrang desperada ko noon ay mag-isa kong inilapit sa espesyalista ang problema ko. Nagpa-check up ako kung may problema nga ba sa akin at sa kabutihang palad ay healthy daw ang mga egg cells ko at wala ring problema sa matris ko. Nakahinga ako dahil sa totoo lang ay sinisisi ko na rin ang sarili ko noon kung bakit hindi kami makabuo-buo ni Albert. Pero ang totoo ay hindi pala ako ang problema. Bago ako umalis sa klinik ay nagsuggest sa akin ang doktor na tumingin sa akin na magpa-check up din daw ang mister ko dahil baka siya ang may problema. Pagka uwi ko galing sa klinik ay agad kong kinausap si Albert. Hindi na ako nagpadala sa galit niya dahil alam kong walang problema sa akin. Kinausap ko siya ng mabuti para mapilit ko siyang magpatingin na rin sa doktor. As usual ay nagalit siya noong inopen ko sa kanya ang tungkol sa topic na yon. Pero pinagsabihan ko siya na kung gusto talaga niyang masolusyonan ang problema namin ay kailangan namin itong hanapin. Kailangan naming harapin kung ano ba talaga ang problema dahil pagod na akong maparatangan na parang ako ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayari. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Albert noong oras na yon at nahimasmasan siya sa katotohanan. Sa huli ay pumayag din si Albert na magpatingin sa doktor papadudot. Albert, kamusta yung lakad mo sa klinik? Anong sinabi ng doktor na tumingin sa'yo? Maupo muna tayo. Sige. May masamang balita ka bang natanggap? Di ba nung last week, nagpa-evaluate ako sa clinic? Nagkaroon sila ng semen testing. Oo. O gusto nga sana kitang samahan kaso sabi mo mas gusto mo mag-isa na lang. Nung nakaraan, dumating na yung resulta. Sinabi ng doktor na mababa raw yung sperm count ko. Sperm count? Anong ibig sabihin kapag ganun? Ang pagkakapaliwanag, kapag mababa raw yung sperm na lumalabas sa akin, hirap daw makarating yung sperm sa egg cell. Kaya nahihirapan tayong makabuo kasi ako yung dahilan, hindi ikaw. Totoo yung hinala mo. Totoo yung sinabi mo na ako nga yung may problema, hindi ikaw. Albert, Pasensya ka na kung sa'yo ko binaling yung sisi ha. Ikaw ang sinisisi ko kaya hindi tayo magkaroon ng anak. Nahihiya tuloy ako na ikaw yung pinagbintangan ko tapos ako pala yung abnormal. hindi ka abnormal. Huwag mong isipin yan. Habang pauwi ako kanina, biglang bumalik sa isip ko yung mga araw na sinusungitan kita. Sobrang lala ng pagtrato ko sa'yo nun. Wala na ako mukhang may haharap pa sa'yo. Naiintindihan ko naman yun eh. Frustrated ka kaya mo nagawa yung mga bagay na yun. Alam ko naman kung gaano mo ka gustong magkaroon ng anak eh. Naiintindihan kita. Mapapatawad mo pa ba ako sa mga nagawa ko? Never naman ako nagtanim ng galit sa'yo eh. Hindi ko dinibdib yung mga salitang binitiwan mo sa akin. Kasi alam ko naman na hindi yun galing sa puso mo. Yung init ng ulo mo yung nagsasalita nun, kaya naiintindihan ko. Oh, so ano raw yung rason kung bakit mababa yung sperm count mo? Nagpa-blood test ako kanina. 2 to 3 days pa raw lalabas yung resulta pero ang hinala ng doktor, baka raw may hormonal imbalance ako kaya mababa yung sperm count ko. Magagawan pa naman siguro ng paraan yung problema natin, di ba? May sinabi ba sila kung paano gagamutin yung kaso mo? Kung hormonal imbalance nga, madadala naman daw yun sa gamot. Basta depende sa kung ano yung kalalabasan ng blood test ko. Sana magamot para maayos na yung problema natin.
Ang sabi sa akin, tatagal ng hanggang 6 months yung gamutan bago makakita ng improvement. Kung ikukumpara yun sa ilang taong paghihintay natin, maikli lang yung 6 months. Kung ito na yung magiging sagot sa problema natin, kayang-kaya naman siguro nating maghintay ng 6 na buwan, di ba? Kakayanin, pero sana naman sa pagkakataon na to, mapagbigyan na tayo. Ang hirap kasing maghintay para sa wala eh. Magtiwala ka lang. Ito na yon, nararamdaman ko na. Magtiwala lang tayo. Paano mo nagagawa yan? Ha? Ang alin? Bakit lagi kang punong-puno ng pag-asa kahit na sobrang dami na nating pinagdaanan? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Kasi naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may rason. Kailangan lang nating magtiwala sa plano ng Diyos. Trust the process, ika nga nila, 'di ba? Patience and faith lang ang kailangan natin. Sana maambunan din ako ng ganyang klaseng pananaw sa buhay. Ang gaan siguro sa pakiramdam na laging positibo yung tingin mo sa mundo. Ganito kasi yan. Dapat isipin mo na lang na laging bilog ang mundo, which is totoo naman. Pero kung i-relate mo siya sa buhay, parang mundo lang din yung buhay natin na paikot-ikot lang. Sasabihin ko sana na minsan nasa tuktok, minsan nasa ilalim, pero masyado ng cliche yun eh. Sabihin na lang natin na may times na madilim yung mundo natin, pero darating din yung time na liliwanag din ang lahat. Parang araw at gabi, paikot-ikot, paulit-ulit. Ngayon, nasa madilim na parte tayo ng buhay natin, pero sure akong yung dilim na dinaranas natin ngayon, mapapalitan din ng liwanag. Ang hirap. Paano kung di na tayo makalabas sa dilim na sinasabi mo? Paanong hindi? Nasa bukang liwayway na tayo oh. May sagot na sa mga problema natin. Kailangan na lang nating gawan to ng solusyon. Unti-unti na nating nakikita yung liwanag na hinihintay natin. Sana nga. Sana dumating na yung liwanag para sa ating dalawa. Noong nalaman namin ang totoong rason kung bakit hirap kaming magkaanak ay hindi ko pinaramdam sa asawa ko na siya ang may kasalanan noon. Never ko po siyang sinisisi at never kong pinamukha sa kanya ang pagkukulang niya. Hindi tulad ng ginagawa niya sa akin noon, sa halip ay nagsimula kami ulit. Ngayong alam na namin ang dahilan ng lahat ay sinubukan naming sindihan ulit ang malamig naming relasyon. Binalik namin sa dati ang pagmamahal namin sa isa't isa na unti-unting nabaon dahil sa problemang pinagdadaanan naming dalawa. Unti-unti ay bumalik ang pagiging sweet ni Albert, Papa Dudut. Napasobra nga ito sa puntong para na akong donya sa sarili kong pamamahay dahil araw-araw niya akong pinagsisilbihan. Nakakatuwang makita na bumalik na ang mga ngiti sa labi ng asawa ko. Yun ang klaseng buhay ang gusto kong makita at maranasan, yung lagi kaming masaya at puno ng pag-asa. Nagsimulang sumailalim sa treatment si Albert noong nalaman naming hormonal imbalance nga ang rason kung bakit hindi kami makabuo. Binago rin niya ang lifestyle niya at nagkaroon siya ng bagong diet para mapahaba or mapababa ang timbang niya. Nang mga panahong yun ay medyo lumalaki na rin kasi si Albert at isa yon sa rason kung bakit daw siya nagkakaroon ng hormonal imbalance. Matapos nga ang mahigit 1 taong treatment ay nakatanggap din kami sa wakas ng isang magandang balita, Papa Dudut. Ilang taon naming hinintay ang balitang may laman na ang tiyan ko. Ang panalangin kong mabuntis ay binigay na sa amin ng Panginoon sa wakas. Sobrang saya namin ni Albert noon, pero kasama ang magandang balitang ito ay ang pagiging maselan ko sa pagbubuntis. Dahil na rin po sa edad kong ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil parang milagro na para sa amin ang pagdadalang tao ko ay daig pa namin ang nanalo sa loto ng mga panahong yon. Sa sobrang saya ni Albert ay nag-imbita pa siya ng mga kamag-anak at kaibigan sa bahay para pagsaluhan ang magandang balita na dumating sa buhay namin. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay masela ng pagbubuntis ko. Dahil dito ay naging extra careful kami ni Albert sa lahat ng bagay. Nag-resign po ako sa trabaho para mas matutukan ko ang kalusugan ko. Mula sa mga unhealthy food, mabibigat na gawaing bagay,
Pati na rin sa mga panonood ng nakaka-stress na teleserye, iniwasan ko ang lahat ng yon. Ginawa ko ang best ko para maging komportable sa katawan ko. Hindi rin ako masyadong lumalabas noon dahil na rin sa kapraningan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang once in a lifetime na opportunity na dumating sa buhay namin. Hanggang sa isang araw, ang opportunity na dumating para sa amin ay literal na nadulas mula sa mga kamay namin, Papa Dudut. Tanghaling tapat noon at kakanis lang ni Albert papunta ng trabaho, umuwi siya during lunch break para dalhan ako ng pagkain. Pagkaalis niya ay nagpunta ako sa second floor ng bahay namin para sana maligo dahil sobrang init noong araw na yon. Pagkatapos kong maligo habang pababa ng hagdan ay nadulas ako sa hakbang ko at isang baitang ang nalampasan ko. Para akong bola na tumalbog-talbog sa hagdanan papunta sa may sahig. Nang mga oras na yon ay isang bagay lang ang nasa isipan ko at walang iba kundi ang baby na nasa tiyan ko. Nung nakita kong may tugo sa sahig ay doon ako nanlambot ang katawan ko. Tinawagan ko ang kapitbahay ko para magpatulong at sinamahan niya ako sa ospital. Sa buong biyahe ay wala akong ginawa kundi ang manalangin sa Diyos na sana maging okay ang baby namin ni Albert, Papa Dudut. Rosabel! Albert! Albert, kala ko hindi ka na darating. Kababasa ko lang sa message mo. Nasa trabaho ko kaya hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Ano bang nangyari? Natulas ako sa hagdan. Ano? Anong ginagawa mo sa hagdan? Kakatapos ko lang maligo. Tapos hindi ko alam. Hindi ko napansin yung isa pagbaitang sa hagdan. Nahulog ako. Rosabel naman! Alam mong buntis ka! Mag-iingat na lang yung gagawin mo, hindi mo pa nagawa ng maayos? Bakit nandito ka sa ospital ngayon? Masama ba yung bagsak mo? Hindi maganda yung pagkakabagsak ko. Tinugo ako. Pero chinek na ako ng mga doktor. Wala naman daw masamang nangyari sa akin pero tinugo ako pagkabagsak ko. Bakit daw? Rosabel, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na to ha. Wala naman akong injury na natamo sa pagbagsak ko, kaya… Wala akong pakialam kung may injury ka o wala. Ang tinatanong ko, bakit ka dinugo? May nangyari ba sa baby? In-ultrasound nila ako. Tapos ano? Magsalita ka! Walang yan naman oh! Wala na raw heartbeat yung baby natin! Ano? Rosabel, anong ginawa mo? Ang bobo mo talaga! Huwag mo ako hawakan! Baka kung ano magawa ko sa'yo! Nag-iingat naman ako eh! Hindi ko alam kung paano… Ang tagal nating hinintay to! Alam ko! Hindi ko naman ginusto yung nangyari eh! Hindi ko sinasadya! Hindi sinasadya? Ang laki mong karne? Madudulas ka sa hagdan? Sa lahat naman ng pwedeng mangyari sa'yo, yun pa talagang ikamamatay ng anak natin yung ginawa mo? Hindi ko ginusto yung nangyari! Walang ginang gugustuhin makunan, Albert! Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Ang tagal kong ipinanalangin na magkaroon tayo ng anak, Rosabel! Tapos ganito lang yung mangyayari! Ako rin! Gusto ko na rin magkaroon ng anak! Matagal ko nang dalangin yun! Kung alam mo lang kung gaano ko ka gusto mabigyan ka ng anak para lang mapanatiling maayos yung relasyon natin! Pero anong ginawa mo? Nasa kamay na natin yung bagay na hinihiling natin! Abot kamay na natin eh! Tapos sinayang mo lang? Naiintindihan mo ba kung gaano kalala yung ginawa mo? Oo na! Kasalanan ko na! Ako na yung pumatay sa anak natin! Ako na yung pabayang ina! Totoo naman eh!
Wala sana tayo dito ngayon kung di dahil sa kapabayaan mo! Ano ba bang gusto mo gawin ko? Ano bang kailangan kong gawin para mawala yung galit mo? Sa tingin mo mawawala pa tong galit kong to? Akala mo mawawala to ng basta-basta lang? Hindi na to mawawala, Rosabel! Sinasabi mo bang kamumuhian mo na ako habang buhay dahil sa nangyari? Mahirap patawarin yung ginawa mo. Pasensya ka na pero hindi to basta pagkakamali lang na madaling makalimutan. Anong mangyayari sa atin ngayon? Babalik na naman tayo sa dati? Hindi mo na uli ako kakausapin? Ipe-pressure muli ako na mabuntis? Hindi mo ko talaga makuha no? Rosabel, marami na akong sinakripisyo. Marami na akong ginawa para lang mabigyan tayo ng anak. Yung mga sakripisyong yon, sinayang mo. Tapos tinatanong mo ako kung babalik tayo sa dati? Anong gusto mo? Suyuin kita? Kantahan kita, haranahin kita? Matapos mong patayin yung anak natin? Ikaw lang ba yung nagsakripisyo? Palibasa sa'yo, yung sarili mo lang yung lagi mo nakikita. Paano naman ako? Hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ko dahil sa'yo. Hindi lang ikaw yung nawalan ng anak. Wala kang karapatang magalit sa akin ngayon ha. Dahil ikaw ang rason kung bakit nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Wala sa akin ang sisi. Dahil alam kong ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang magkaanak tayo. Asawa mo ko, Albert! Bakit naman ganyan ka makapagsalita sa akin? Asawa ba talaga kita? Asawa na hindi ako mabigyan ng anak? Asawa na hindi kayang alagaan yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin ngayon? Kung hindi mo kayang tanggapin yung sorry ko, patayin mo na lang ako! Kung masasaktan lang din ako araw-araw dahil sa nangyari, mas mabuti pang patayin mo na lang ako! Hindi na ako madadala sa mga paiyak-iyak mo. Kasalanan mo yung nangyari. Kaya dapat lang napagsisihan mo yung mga ginawa mo. Maiwan na kita. Umuwi ka na lang kapag pinayagan ka na ng doktor mo. Albert, sandali! Albert! For the first time ay sobra kong dinamdam ang mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng asawa ko. Noong mga oras na yon ay parang hindi na siya si Albert kung magsalita. Kita ko sa mga mata niya kung paano nawala ang respeto niya mula sa akin. Doon pa lang ay alam ko na kung saan patutungo ang relasyon naming dalawa. Parang tinadtad ng karne ang puso ko ng mga time na yon habang sunod-sunod na tinanggap ko ang mga masasakit na salitang lumabas mula sa bunganga ng asawa ko. Wala akong ibang ginawa noong araw na yon kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa namugto na ang mga mata ko. Yung tipong wala ng luhang lumalabas sa mga mata ko. At wala ng sound na maririnig mula sa mga paghikbi ko. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak ko. Simula noon ay hindi na naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Albert. Matapos ang isang buwang walang kibuan, hindi ko na po kinaya ang sakit na nararamdaman ko. Kaya umalis ako sa bahay at nagpunta ako sa probinsya. Isang linggo akong nanatili doon bago ko naisipang bumalik sa bahay para makausap si Albert kung may patutunguhan pa ba ang pagsasama namin. Pero bago pa man ako makaalis sa probinsya namin habang naghihintay ako ng masasakyan ng bus, sa tabi ng kalsada ay dalawang lalaki ang biglang lumapit sa akin at nakipagkwentuhan. Maya-maya ay pinalibutan nila akong dalawa. Walang anuman ay bigla akong sinikmuraan ng isang lalaki, saka naman ako sinuntok sa mukha ng isa pa. Halos mawala na ako ng malay nung hinila nila ako papunta sa isang tagong bakanting lote. Doon ay dalawang kalalakihan pa ang naghintay. Amoy na amoy ko ang alak sa hininga nila habang pinagsasamantalahan nila ako papadudot. Umiikot na ang paningin ko noon habang hawak-hawak nila ako sa kamay at paa. Hindi ako makasigaw dahil nakatakip ang kamay ng isang lalaki sa bunganga ko. Kahit na anong pagpupumiglas ko ay wala akong nagawa. Nagising na lamang akong mag-isang nakahiga sa lupa, walang saplot at puno ng bugbog sa katawan. Ilang linggo akong hindi makausap ng maayos ng mga tao simula ng gabing yon. Para bang nawala ako sa katinuan at hindi na gumagana ng maayos ang pag-iisip ko. Kahit na ilang buwan na ang lumilipas ay hindi pa rin ako tinitigilan
na bulabugin ng pangyayaring yon na halos kumuha sa aking katinuan, Papa Dudut. Rosabel, lalabas ako ng bahay. May gusto ko bang ipabili? Wala. Baka gusto mong sumama sa akin mag-grocery. Ilang buwan ka na rin hindi lumalabas ng bahay. Antay na lang kita rito. Natatakot ka pa rin ba dahil sa nangyari? Wala ka nang dapat ikatakot. Nahuli na yung mga gumawa nun sa'yo, di ba? Sa tulong ng CCTV, nalaman nila yung mukha ng dalawang lalaking dumakip sa'yo. Kaya natuntun din yung iba pa nilang kasama. Magkakasama na sila sa kulungan ngayon. Makulong man sila o hindi, hindi na magbabago pa yung nangyari. Habang buhay ko nang papasanin to hanggang sa mamatay ako. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero kailangan na nating mag-move on. Patuloy pa rin namang umiikot yung mundo sa kabila na nangyari. Hindi pwedeng ganito ka na lang palagi. Huwag mong pagsarahan yung mga taong concern sa'yo. Ako yung kinukulit ng pamilya mo Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Inabuso ako ng 4 na lalaki. Tapos sasabihan mo ako mag-move on na lang? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin… Buntis ako. May laman yung tiyan ko ngayon. Ano? Buntis ako at hindi ikaw ang ama nitong dinadala ko. Anong ibig mong sabihin? Nabuntis ka ng isa sa mga lalaking yon? Sino pa ba makakabuntis sa akin kundi sila lang naman, di ba? Hindi nga tayo nag-uusap bago yun nangyari Kung hindi pa ako pinagsamantalahan, di ka magkaka-concern sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ka na buntis ka talaga? Pati ba naman dito, hindi mo ako papaniwalaan? Hindi, gusto ko lang makasiguro. Anong kasiguraduhan pa ba yung gusto mo? Gumamit ako ng pregnancy test para malaman kung buntis ako. Positive yung lumabas, 2 beses. Anong plano mo ngayon? Anong gagawin mo sa bata? Hindi na kailangan pag-isipan yan. Ipapalaglag ko to hanggat maaga pa. Bakit mo naman gagawin yun? Walang kasalanan yung bata. Huwag mo siyang idamay. Wala rin akong kasalanan, Albert. Bakit kailangan ko maranasan to, ha? Sabihin mo, bakit? Kumalma ka nga muna, Rosabel. Oo, masakit yung nangyari sa'yo. Hindi mo deserve yun. Pero nakamit mo na yung hustisya. Nakulong na yung mga sumalbahay sa'yo, di ba? Ngayon, tingnan na lang natin sa mas positibong pananaw yung nangyari. Buntis ka. Hindi ba good news yun? Anong pinagsasasabi mo? Anong good news dito sa pinagbubuntis ko? Ito na yung chance natin para magkaroon ng anak. Hindi tayo pinalad nung una, pero sa pagkakataong to, may chance na ulit tayo maging mga magulang. Hindi mo ba naisip yun? Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo ngayon? Please, sabihin mo nagbibiro ka lang. Seryoso ko, Rosabel. Chance na natin to. Kahit hindi ako ang ama niyan, tatanggapin ko yung bata sa tiyan mo na parang akin. Nakakadiri ka! Wala kang pinagkaiba sa mga lalaking bumasto sa pagkatao ko! Paano mo nasasabi yung mga bagay na yan ang nakangiti? Yung asawa mo, pinagsamantalahan, nabuntis na kung sino man sa isa sa kanila tapos ang nasa isip mo ngayon, magiging tatay ka na sa wakas? Anong klase ka, Albert? Hirap na akong bumangon dito. Hindi ko na alam kung paano ko ipagpapatuloy itong buhay ko. Tapos ngayon makikita kitang excited dahil nabuntis ako ng rapist ko? Huwag mo naman sana ako ma-misinterpret. Siyempre, concerned din naman ako sa kapakanan mo. Masakit din para sa akin yung nangyari sa'yo, pero kahit ano pang gawin natin, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na Pero may magagawa pa tayo sa mangyayari pa lang. Lumabas ka na! Tapos na tayo sa usapang to! Rosabel naman. Umalis ka sa harapan ko! Please, Rosabel, pag-isipan mo to ng maigi. Huwag mong pairalin yung galit mo. Bata yan. Kahit papano, biyaya pa rin yan ng may kapal. Labas! Lumayas ka sa harapan ko! Uy, kasalanan na magpalaglag. Tandaan mo yan. Umalis ka na sabi ko, di sisipain ko yung mukha mo! Sige, alis na. Iiwan na kita mag-isa. Pero sana makapag-isip ka ng maayos.
Papadudot, hindi ko pinalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Kahit papaano ay may takot din naman ako sa Diyos at alam kong kasalanan ang kumitil ng buhay ng isang batang walang muwang. Ipinanganak ko ito pero hindi ko siya itinuring na anak dahil hindi ko po yun ginusto. Ang ginawa ko ay pinaampon ko ang bata sa mga taong alam kong maalagaan siya ng maayos. Dahil kung ako ang tatanungin ninyo ay hindi ko kayang magpakaina sa batang niluwal ko dahil pinapaalala lamang niya sa akin ang masamang pangyayaring sumira sa pagkatao ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma ng mga nangyari sa akin. Para po itong balat na nakapaskil sa utak ko at kahit na anong gawin ko ay hindi ko na ito makakalimutan pa, Papadudot. Simula noong nangyari yon ay nagkaroon ako ng takot sa mga lalaking hindi ko kilala. Tuwing nakakakita ako ng mga taong nagiinuman ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakakalungkot dahil kung sino pa yung taong nangakong aalagaan ako anuman ang mangyari ay wala na siya sa tabi ko dahil mas pinili nito na ang makasarili niyang interes kesa sa akin. Ni hindi man lang siya gumawa ng paraan para balikan ko siya, Papadudot. Hinayaan lang niyang umalis ako at lumayo sa piling niya. Pero kahit na ganoon ay wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa kong desisyon. Hanggang ngayon ay pinaninindigan ko ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Albert. Dahil kung anak lang talaga ang habol niya sa akin, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Sa ngayon ay nananatili akong mag-isa sa buhay at may takot pa ring nagkukubli sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang dating ako pero sinusubukan ko pa rin po itong hanapin kahit na alam kong never na akong makababalik pa sa dati. Hiling ko po na sana'y balang araw ay maibalik ko rin ang tiwala ko sa mga tao pero sa ngayon, Papadudot, ay patuloy pa rin po ako sa pagbuo ng sarili ko. Dito na po nagtatapos ang istorya ko hanggang sa muli, Papadudot. Ang iyong forever kapuso at kabarangay, Rosabel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.